Reasons of Faith deal with the evidence of our faith. Why we believe, what we believe. Ito ang programang walang pinapanigan, ngunit mayroong tinitindigan. We don't take side, we take stand. Mula sa Reasons of Faith Media Ministry Studio, Manila, Philippines. Narito si Brother Melvin Sarmiento para sa Reasons of Faith Live. Isang mapagpalang araw ng Biyernes ang ipinapabot na pagbati ng programang Reasons of Faith sa lahat po ng ating mga suking taga-subaybay. Kumusta na po kayo? Sana'y nasa mabuti pa rin kayong kalagayan sa tulong at biyaya ng ating Panginoong Diyos. Ang paksa po nating pag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa climate crisis. Yan po yung ating paksang pag-uusapan, yan po yung ating paksang lilimiin at himay-himayin. So tayo na po ay dadako na sa atin pong paksang pag-uusapan at bago yon tayo po ay magtatagubilin sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng isang panalangin. Mapagpala at banal naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa muling pagkakataon na ipinagkaloob ninyo sa amin upang pag-aralan ang mga kaganapan sa kasalukuyang panahon batay sa inyong mga salita sa Biblia. Aming hiling ang kapangyarihan at pamamatnubay ng inyong Santong Espiritu upang magbigay sa amin ng karunungan, kaalaman at kami maging matatag sa aming pananampalataya at kami patuloy na magalak at magkaroon ng kapayapaan dahil kayo ang gumagabay sa amin. Ipagpatawad din ang anumang kasalanan, Ama, upang ito'y hindi maging hadlang sa malayang pagdaloy ng inyong katotohanan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay. Ang supposedly na magiging title ko dyan ay yung being or behind, a person behind climate crisis. Pero ito na lang para at least generic, no? Generic. Ito kasing issue sa ating huling kapanahunan, ang nakikita ng iba ay yung ano lang yan, mga current events lang yan na walang kinalaman sa usapin ng Biblia. Yun ang pag-aakala ng higit na nakararami. Ngunit tandaan natin sa ating tinatawag na perspective, biblical perspective, kinakailan makita natin yung kabuang nagaganap na nakaugat sa tinatawag na great controversy or malaking tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Kristo, no? Laban kay Satanas. Yun yung great controversy. Yan yung pinaka-perspective natin kapag nag-aral po ng usaping pananampalataya. Pag nag-aral ng sinasabi ng Biblia, no? Ngayon, gusto kong dalhin kayo doon sa sinasabi ng aming kinikilalang propetisa, ang si Ginang White, no? Dito muna natin tingnan. Dito sa historical sketches, babasahin ko pong muli. It is Satan's object to divert the attention from the third angel's message to side issues, that minds and hearts that should be growing in grace and in the knowledge of the truth may be dwarfed and enfeebled, so that God may not be glorified by them. So napansin natin dyan sa panulat ni Mrs. White, no, na ang layunin ni Satanas, since this is the great controversy issue sa usapin ng pananampalataya, ang layunin ni Satanas ay ibaling ang ating pansin or alisin ang ating pansin doon sa mensahe ng ikatlong sinugong anghel papunta sa mga usapin na sabihin nating mga maliliit na usapin, mga side issues, sabi dyan. Upang yung isipan at puso na sana ay lumalago sa biyaya at sa kaalaman ng katotohanan ay magiging maliit, bansot, or mahina, enfeebled. Para ang Diyos ay hindi maluwalhati nila. Yan. So ang nagaganap ay patungkol dito sa great controversy na hindi nais ni Satan na malaman ng mga tao sa mundo yung mensahe ng ikatlong mensahe ng sinugong anghel, the third angel's message. Ano bang nilalaman nun? Ang nilalaman nun nasa Revelation chapter 14, no? Three angels messages yun, pero yung sa third ang focus dito. Ang nilalaman ng third angel's message ay babala. Revelation chapter 14 from verse 6 up to 11. Ang babala patungkol sa pagtanggap sa tanda ng hayop sa kanilang mga noo at kanilang mga kamay. Since this is the final warning
bago dumating ang ating Panginoon, huwag ninyong sambahin ang hayop o tanggapin yung kanyang tanda sa inyong mga noo at sa inyong mga kamay. So ito po ay urgent message. Ito po ay nagtutumulin o nagmamadaling mensahe bago dumating ang ating Panginoon dahil merong nagaganap na malawakang pandaraya. Revelation 12 verse 9, dinadaya ni Satanas ang buong mundo. So ang Diyos din ay nagbibigay ng kanyang babala at mensahe para ang mga tao na nais niyang iligtas ay hindi madaya ng kaaway. So ito yung labanan sa likod ng mga usapin ng pananampalataya o mga kaganapan sa mundo. Merong dalawang puwersang naglalaban, Diyos at si Satanas. Diyos sa pamamagitan ni Kristo laban kay Satanas. So ayaw malaman, ayaw ipaalam, layunin ni Satanas na hindi maipaalam sa mga tao yung final warning regarding sa pagtanggap sa tanda ng hayop. At dinadala ni Satan ang isipan ng marami sa mga side issues para ang isip nila lumiit at maging mahina. Ngayon, puntahan natin itong usapin nito pong climate crisis. So anong kinalaman yan dito sa usapin ng The Great Controversy? Anong papel niyan? Maaaring itanong ng iba. Ngayon, mapuntahan muna natin para ito ay para din sa mga pagiging maging matatag yung pananampalataya ng marami din nating mga kapatid, lalo na sa writings ng kinikilala nating propetisa. Kasi sa ngayon, matindi din ang battle, ang labanan sa loob mismo ng iglesia. Regarding sa pagkilala kay Ellen White, kung siya nga ba talaga ay propeta ng Diyos sa Seventh-day Adventist o hindi. Yung iba, mula noon hanggang ngayon, kini-question ang pagiging propetisan niya. Ang iba, kinikilala sa Ellen White bilang writer lang, hindi propeta ng Diyos. Ganyan yung iba, lalo na sa Progressive Adventism. Maging doon sa mga, isipin mo, mga estudyante pa lang. Mga theologian students pa lang dito sa loob. Ang tingin na rin nila, ganun. Hindi kasi sila nag-aaral. Kaya ito, ipaparating natin sa marami sa ating mga sumusubaybay na mga kapatid at sa iba pang susubaybay, patungkol dito sa usapin bago natin tunguhin yung pag-uusapan natin doon. Ito sabi nga po rito, dito po sa Selected Messages, Book 1, page 27. Bagamat nabasa ko na ito madalas, ulitin ko pong muli dahil marami sa mga kapatid nagiging malilimutin. Ito ang sabi rito ay ganito, I do not write one article in the paper expressing merely my own ideas. They are what God has opened before me in vision. The precious rays of light shining from the throne. Anong maliwanag na sinasabi dito ni Ginang White? Hindi siya sumusulat sa isang artikulo sa papel na naghahayag lamang siya ng kanyang sariling isipan. Ito ay sinabi o ipinakita sa kanya ng Diyos sa pangitain. Yung mahalagang liwanag na nagmumula mismo sa luklukan o trono ng Diyos. So doon po sa mga nagsasabi, lalo na sa ibang mga, sipin mo, mga bagitong theologians, sinasabi mismo nila, opinion lang yan ni Ellen White yung mga sinasabi patungkol sa mga, yung iba't ibang issue na pinag-uusapan. Kaya nga sinasabi rito, hindi siya sumusulat na galing lang sa kanyang isipan or opinion. Ito mismo'y pinakita sa kanya ng Diyos. Napakaliwanag ho niyan. Napakaliwanag niyan. Anyway, medyo dali lang at medyo may maingay dito. Papatayin ko lang muna. Talaga naman. Dali lang saglit lang.
Ayan. Nagbabalik lang na ang programa. Medyo konting saglit na patalastas lang yun. Okay, so, balikan natin yung sinasabing yun, no? Ayan, maliwanag ho yan. Galing mismo kay Ellen White. At kung hindi totoo nga, no, na pinakitaan siya ng Diyos, dalawang bagay lang yan. Siya ay sinungaling o totoo yung kanyang sinasabi. Mamili lang ho. Yung mga kapatid na talagang nangangampanya pa na huwag paniwalaan yung mga sinasabi ni Ellen White dahil yan ay opinion lang niya. Dalawang bagay lang pagpipilian nyo. Sinungaling siya o totoo yung kanyang sinasabi. Yun lang. Huwag nyo sabihin opinion lang. Sabihin nyo sinungaling siya dahil sa sinabi niyang ito. Hindi pwedeng ano lang. Hindi pwedeng, kailan pag meron kayo pinapaniwalaan, tayuan nyo yung prinsipyo. No? Okay, tuloy pa natin ha. At sabi pa ho rito ay ganito, pansinin nyo. Ito ang sabi niya, doon din mismo sa selected messages ay ganito. You might say that this communication was only a letter. Yes, it was a letter, but by the Spirit of God to bring before your minds the things that had been shown me. Diba? Maaari mo ikang sabihin na ang communication, yung communication niya sa pamamagitan ng sulat, totoo nga, sulat ika yan, pero sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos para dalhin sa inyong isipan yung mga bagay na ipinakita sa Kanya ng Diyos. Sulat yan, of course, pero yan ay ipinakita sa Kanya ng Diyos. So doon sa mga nagsasabing Seventh-day Adventist, pero ang paniwala nila kay Ellen White ay writer lang, opinion lang niya yung sinasabi, mamaya may babasahin pa ako uli kung ano ang tawag sa inyo ng Diyos. Tuloy natin. In these letters which I write, in the testimonies I bear, I am presenting to you that which the Lord has presented to me. Duni ka sa mga sulat yun na kanyang sinusulat sa kanyang mga patotoo, kanyang ipinaparating sa atin yung mga bagay na ipinakita o ipinarating sa kanya ng Diyos. So laging galing sa Diyos yung kanyang sinasabi. Kaya nga dalawang bagay lang. It's either maniwala ka na galing sa Ellen White sa Diyos o galing sa kaaway. Yun din mismo ang sinabi na Ellen White. Dalawang bagay lang yun. Walang gitna. It's either galing siya sa Diyos o galing siya sa kaaway. Kung galing siya sa Diyos, paniwalaan nyo yung kanyang sinasabi, lalo na sa mga mabibigat na issue na nagaganap sa mundo. Ganun lang ho yun. Okay? Huwag maging malabnaw. Eto, yung binanggit ko kanina, kung anong tingin sa inyo ng Diyos. When I send you a testimony of warning and reproof, many of you declare it to be merely the opinion of Sister White. You have thereby insulted the Spirit of God. You know how the Lord has manifested Himself through the spirit of prophecy. Nung kanyang ipinadala ika sa inyo yung mga patotoo, yung mga babala at pagsaway, marami sa inyo, kahit nung panahon niya pala ganun din, marami na hindi kinikilala na propetisa siya ng Diyos. Marami sa inyo noon hanggang ngayon. Kaya wag na ho kayo magulat mga kapatid ha. Marami sa inyo ay sinasabing ito'y opinion lang ni Mrs. White. Kaya anong ginagawa ninyo? Iniinsulto nyo ang Espiritu ng Diyos. Ganon. Black and white, walang gitna. It's either paniwalaan mo na galing yung mga sinusulat o sinasabi niya sa Diyos o hindi. Walang gitna. So ang hindi kinikilala sa mga kapatid ito, naka-address itong sinasabi ko. Sa mga hindi kumikilala kay Ellen White na galing sa Diyos yung kanyang mga sinasabi, yung kanyang mga saway, yung kanyang mga babala, iniinsulto ninyo ang banal na Espiritu. Ganyan no. Kaya hindi ho dapat puro salita. Magpakita ho kayo ng katunayan na opinion nga lang na Ellen White yan. Lalo na sa mga ganitong usapin na mahalagang usapin sa ating panahon. Ngayon, eto, dako na ho tayo. Kaya, kumbaga, dito sa programa, laging sa simula, ini-establish natin yung foundation. Pinapakita lang muna natin yung pundasyon o ginagawa natin yung pundasyon para pag nakalatag na yung pundasyon, saka natin papasukin yung mga punto na ating gustong sabihin o share po sa inyo. Ganon din kahit sa paggawa ng bahay, gusali. Laging sa pundasyon ka muna nagsisimula. No? Kasi eto na, patungo na tayo dun sa ating usapin. Sabi dito sa Upward Look, page 88.
the inhabitants of the Nuwakan or Nuwakean world were destroyed because after being granted a period of 120 years in which to choose between the evil and the good, they deliberately choose to follow their own wicked ways. Ito ang tinutukoy dito ay yung panahon ng baha sa panahon ni Noe. Nuwakean world ang sabi ho dyan. No? Matapos silang bigyan ng Diyos ng 120 araw para sila ay magbago. Piliing gawin yung mabuti, ang nangyari, mas pinili nilang gawing masama. Sinadya pa nilang piliin yung kanilang mga masasamang gawa deliberately. So, ang punto lang dito, nung panahon ni Noe, ang Diyos ay talagang malayang nagbibigay, no, ng pagkakataon sa marami para kilalanin nila yung kanilang gawa ay masama at tunguhin nila yung plano ng Diyos sa kanila. At during that time, ang plano ng Diyos, sumakay sila doon sa arka na ipinatayo ng Diyos kay Noe. Pero alam naman natin yung naging kasaysayan. Hindi naging ganun ang pangyayari. Kaya wawalo lang yung naligtas doon. Kasi ang isipan nga ng mga tao noon, paano magkakaroon ng baha? Imposible. Kasi nga, hindi umuulan. Maganda ang klima nung kapanahonang yun. No? Hindi umuulan. Paano pa baha? So, logic naman talaga ang dating. Yun yung daan ng tao. Pinili nila yung daan nila kaysa doon sa sinasabi nilang illogical na sana'y sinunod nila, nagawa ng Diyos, nababaha nga. Dahil yun ang sinabi ng Diyos. No. So, ito yung pinakapunto ng atin pong pag-uusapan ngayon. Kasi itong binanggit sa upward look, dalawang bagay ito. Panahon noon ng baha na nagbigay ang Diyos ng opportunity sa tao na piliin yung gawa ng Diyos, iwanan nila ang masamang gawa, pero hindi nga nila sinunod yon. So, pangalawang punto, ito yung sinasabi, karugtong ng mga bagay na kapahayagan dyan sa upward look. Once again, ito na, once again, no? Matapos ma-establish doon sa panahon ni Noe, once again, before the great destruction of the world by fire, there is granted a period of test and trial. Men are given opportunity to show whether or not they will be loyal to God. So, maliwanag naman dito sa kanyang konteksto, after masabi yung panahon ni Noe, ngayon, bago, no? Wasakin ng Diyos naman ang sanglibutan sa pamamagitan ng apoy. O kailan mangyayari yon? Hindi, after ng second coming ni Jesus. So, dalawang bagay, sa panahon ni Noe at sa panahon ng second coming, and then after second coming nga, dun sa details, yun nga yung wawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy naman. Noong panahon ni Noe, tubig. Sa pangalawang pagkakataon, apoy naman. Yan. So, maliwanag ang context, no? At dito, ay binigyan muli ng Diyos ng panahon, no? Ito nga ang panahon ng subukan, no? Test and trial. Bibigyan niya ang mga tao sa mundo ng opportunity para maipakita kung sila'y magiging tapat sa Diyos. Sa madaling salita, bago mangyari itong final destruction of this world sa pamamagitan ng apoy, merong matinding pagsubok na diyan ang mga tao mamimili kung ano ang gusto nilang pipiliin. Okay? So mabibigyan uli ng pagkakataon ng mga tao, merong pagsubok na darating sa mundo bago wasakin ng apoy ang ating sanglibutan. So nakita nyo yung dalawang bagay. Sa panahon ni Noe, baha ang ipinangwasak ng Diyos. Sa panahon ng pagdating ng Panginoon, dito magaganap ngayon. No? Yung sinasabing ito na pagwasak sa mundo sa pamamagitan ng apoy. After the second coming of Jesus. Okay, ngayon, tuloy natin. Satan is seeking to lead men in positions of trust to seek the regeneration of the world by plans of their own devising. These men desire to be reformers, but they fail because they do not work in Christ's lines. Can they reform others when they cannot reform themselves?
So dito makikita natin yung punto. Dito sa pagsasalarawan sa ikalawang pagkakataon bago wasakin ang mundo na merong mangyayaring pagsubok uli. Titingnan kung yung mga taong bibigyan ng opportunity ng Diyos o pagkakataon ay magiging tapat nga ba sa Kanya. Ano yung magiging kaganapan sa panahong ito bago wasakin ang apoy ang mundo? Pangungunahan ni Satanas ang mga tao. Especially doon sa mga taong nasa positions of trust. At anong gagawin nila? Para gawin nila yung regeneration of the world. Ano pag sinabing regeneration? Yung pagsasaayos ng sanglibutan. Malinaw, magiging ganito ang issue bago ang second coming. Ito yung trials and test na mararanasan ng mga tao bago dumating ang Panginoon at bago niya wasakin sa pamamagitan ng apoy ang ating sanglibutan. Merong gagawin ang buong mundo na regeneration of the world. So, ang tanong, bakit kailangang i-regenerate ang mundo? Kasi nga, merong sitwasyon ang sanglibutan na hindi maganda. At ang pangunguna ng mga nasa positions of trust, etong mga taong to na mamumuna sa pamamagitan ng kanilang sariling plano. Own devising, sa kanilang sariling kapamaraanang ginawa. So magkakaisa ang mga tao sa mundo, meron silang planong gagawin at syempre yung planong yan, maganda. Kung titingnan mo sa ibabaw, syempre, yan ang madalas nating sinasabi rito eh. Sa surface, walang problema yan. Pero lagi nating pinag-uusapan dito, yung underlying structure based on Bible, spirit of prophecy, and galing mismo or coming from the horse's mouth. Meaning, yung mga sinasabi galing sa kanila, hindi galing dito sa programa. Yan ang kaibahan ng ating programa. Hindi tayo gumagawa ng kata galing sa Bible, spirit of prophecy, at sa mga taong concern. Kaya nga doon sa tatlong magkasunod-sunod ba na tinapik natin yon, separation of church and state. Yes, nasa tatlo na yun eh. No? So, sunod-sunod itong ating ginagawang paksa kasi kinakailangan nating maintindihan itong nagaganap. Kasi nakita ko rin nung mga nakaraan sa atin pong comment section na may nagre-request na talakayin uli natin yung usapin ng climate crisis. At ito na nga. No, ito na nga yung punto kasi sunod-sunod naman tinatalakay natin ito. At sa ibang pagkakataon, siyempre pupuntahan natin yung mga mahalagang tanong din na may kinalaman sa righteousness by faith at iba pa. No? Pupunta tayo doon. Dito muna tayo. So, maliwanag, during sa panahon pa ni Ellen White, for about 19th century, na meron na palang pinakita sa kanya ang Diyos, na gagawin ni Satan, na pangungunahan niya ang mga tao sa mundo, lalo na yung nasa positions of trust, meaning mga leader ng sanglibutan, para sa pag-aayos ng sanglibutan. Gagawa sila ng sariling mga pagpaplano. No? At ang magiging datingan, o tingin ngayon sa mga nagpaplanong ito, mga reformers ng sanglibutan. Sila kasi ang nag-aayos ng mundo. Yan ang sinasabi ho dyan. Kaya nga ang tingin sa kanila ng iba, mga reformers. Pero sabi nga ho rito ng propetisa, pero mabibigo sila. Bakit? Hindi naman sila gumagawa sa linya ni Kristo. Ibig sabihin, yung panukala ng Panginoong Hesus, taliwas sila sa panukala ni Kristo. Bakit ano ba panukala ng Diyos at ni Kristo? Bagong langit, bagong lupa. Nakita niyo yung direct opposite? Ang gusto ng mga tao dito sa mundo, dito lang tayo. This is our common home. So wala doon sa tinatawag na plano nila na, maganda yung plano ng Panginoong Hesus. Hintayin natin yon. Bagamat ang mundo masisira naman talaga. Nakahula yan sa Biblia. Hintayin natin yung magandang plano ng ating Panginoong Hesus. Mangyayari yun paghandaan natin, lalo na yung kanyang second coming. Tanong, meron bang ganong plano ang mga tao sa mundo?
Sige nga, bigyan niyo ako ng mga planong ito ng mga great leaders of this world na ganun ang sinasabi. Yung plano ni Kristo at ng Diyos, hintayin na lang natin yon. Yun ang mas magandang plano. Meron bang ganon? Kaya nga sinasabi rito, hindi sila gumagawa doon sa linya ni Kristo. Hindi sila gumagawa doon. So gusto ika nilang maging reformer ng mundo, pero yung sarili nila mismo, hindi nila mabago. Hindi nila mareforma. So ang ating Panginoon, merong mas mabuting reforma sa mga nagre-reforma. Diyo ba? Merong reformang gagawin ang Panginoong Diyos mismo sa pamamagitan ni Kristo kumpara sa mga taong nagre-reforma. Yun yung totoong reforma galing kay Kristo. At pinapakita niya ngayon dito sa Bible prophecy, sa mga events bago mangyari, kita nyo, sa panahon pa ni Ellen White, meron na palang ipinakita ang Diyos sa kanya, na pangungunahan ni Satanas yung mga tao sa mundo para i-regenerate ang sanglibutan. So sa ibabaw, sabi ng iba, ang ganda, suportahan natin yan. Pero sabi nga ni Ginang White, mabibigo sila dahil hindi sila gumagawa sa linya ni Kristo. O ngayon, yung nasa miyembro ng iglesia, kalungkot lang, sabi nga ni Ginang White, ay yung mark of distinction between the professed people of God and the ungodly is now hardly distinguishable. Yung daw linya ng pagkakaiba sa pagitan ng sumasamba sa Diyos o yung nagsasabi na sumasamba sa Diyos at sa mga hindi mananamba sa Diyos, yung pagkakaiba nila halos hindi na makita. Meaning, halos pareho na sila kasi nagkakaintindihan sila. Mga mananampalataya ng Diyos na umaagree sa gawain ng taga-sanglibutan. Kasi ang tiningnan nila sa ibabaw lang. Hindi nila nakikita yung mga babala, lalo na sa sinasabi ng Bible kung papaano magkakaroon ng pagkakaisa ang mga tao sa mundo na titipunin ng dyablo ang mga hari sa sanglibutan. Kaya itong mga pinagbabasa natin sa writings ng Spirit of Prophecy at sa Bible, iisa ho ang direksyon, hindi sila magkalaban. O, ngayon, tingnan pa ho natin, no? Ito, na binasa ko nung nakaraan, babasahin ko ho uli, no? Para hindi makalimot yung marami sa atin. The aim of the great rebel has ever been to justify himself and to prove the divine government responsible for the rebellion. To this end, he has bent all the power of his giant intellect. He has worked deliberately and systematically and with marvelous success, leading vast multitudes to accept his version of the great controversy which has been so long in progress. Ito ang si Satanas. Ginamit niya yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang malahiganting karunungan. Siya ay gumagawa, pinangungunahan niya ang lubhang karamihan, the vast multitudes, para tanggapin ang lubhang karamihang ito, itong mga taong ito, yung kanyang version ng malaking tunggalian, the great controversy. That's why kanina binanggit ko na sa simula na dapat maintindihan natin yung background sa issue na nagaganap, whether current events man yan o sinasabi ng Biblia na dapat nakaugnay yan sa issue ng great controversy. Sa madaling salita, dito sa kababasa lang natin, si Satan meron siyang sariling issue. Meron siyang sariling version ng great controversy. Siyempre ang Diyos, nakita naman natin na yung pag-ibig ng Diyos ay gayon lang kahit alam niya na itong angel na kanyang nilikha ay magre-rebelde sa kanya, pinakita pa rin ng Diyos yung kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pinabayaan niyang mamatay yung kanyang bugtong na anak. At yung kanyang bugtong na anak, mismong si Jesus ang nag-offer ng kanyang sarili para iligtas ang mga taong nadaya ni Satan. So yung version na yun ng great controversy, napakabuti nakita ng buong sansinukob na ang anak ng Diyos, no? Ay napakabuti
at ang Diyos sa kanilang tinatawag na Trinity ay yung pag-ibig nila ay gayon na lamang, hindi masukat yung lawak, yung lalim, yung lapad nitong kanyang pagmamahal. So yung kanyang great controversy, ipinakita niya doon sa krus ng Kalbaryo kung gaano kabuti ang Panginoon. At dito nga, si Satanas may sarili siyang version. Dito na nga, gaya ng pinag-uusapan natin ngayon, the regeneration of the world. Pinangungunahan niya ang lubhang karamihan. So, may nagaganap bang regeneration of the world? Sino ba ang nangunguna dyan? Yung mga men in positions of trust. Yun yung mga terminology yung ginagamit dyan eh. For thousands of years, this chief of conspiracy has spun off falsehood for truth. Ito. So itong puno ng sabuatan, conspiracy. Therefore sa Bible, sa spirit of prophecy, merong nagaganap na sabuatan at ang nangunguna dyan si Satanas. Merong conspiracing nangyayari. Kaya nga yung iba, ewan ko kung anong agenda nila, hindi nga kinikilala si Ellen White bilang propetisa ng Diyos dahil dito sa kanyang sinasabi. Sinisira siya para ang matanggap ng mga tao ay yung version ni Satan regarding sa kanyang great controversy version. Ayan o, maliwanag na binabasa natin. Pero syempre, sa uling araw, ma-unmask, etong si Satan. So, 1,000 taon na ginagawa ni Satanas itong sabwatan, conspiracy doon sa mga tao sa mundo. Kaya nga sa 2 Corinthians chapter 11 verse 14, di ba? Meron siyang mga apostol, itong si Satanas. So merong mga sabwatang nagaganap. Pinapasok nila ng lihim yung mga iglesia, lalo na ang bayan ng Diyos. Galatia 2:4, Gawa 20:28 hanggang 30. Kaya huwag kayong magtaka na merong iba na ang turo kahit sila ay nagsasabing Seventh-day Adventists. Iba turo eh. Binabago nila yung turo ng Panginoon na nandito sa ating iglesia. Ngayon, tuloy pa natin to. Eto, gusto kong ipapanood sa inyo yung pangunguna. Papanood ko uli yung pangunguna nitong kinikilalang siya ang may moral na kapamahalaan or otoridad pagdating sa issue ngayon ng climate crisis. Tingnan nga natin uli. He is a gentleman, a holy man, a man with connections. But what will he do when God's lovingly created planet comes under attack? If we destroy creation, creation will destroy us. It's time to... Ayan, nakikita nyo, di ba, yung issue ng climate crisis. So ngayon, matapos may pakita yan, itong video na ito ay nilabas pa nung nasa 2014 or 2015. Kasi doon, nung 2015, yan yung launch ng Laudato Si, yung encyclical ni Pope Francis. 2015, na-launch, Kaya nga ito, sabi nga rito, pansinin nyo. Take out the trash. A pontiff fighting for God's creation. Come on, Your Holiness. Tireless. Pinapalabas dito na siya nga ang mangunguna. Dito pinapakita sa mga ganitong, senaryo, yung gustong maiparating na siya yung lalaban doon. At maya-maya, maririnig uli natin sa dulo nitong video, yung kanyang panawagan, Fearless. This hope must be stopped. Coal, oil, gas, these are God-given gifts, and they are ours for the taking. Unstoppable. Forgive me, Father. Nature never forgives. If you slap it, it will always slap you back. He is in Yun
Yun yung punto, yung linya na yon, nature never forgives. Madalas yun namang marinig yan sa kanya. Kasi yung gusto nga niyang sabihin doon sa kabuuan, yung Diyos nagpapatawad pero ang kalikasan ay hindi. Babalikan ka kaagad niyan. Kaya doon sa puntong yun, sinasabi nga niya, nature never forgives. Yan yung urgent message nga para solusyonan na itong nagaganap na ito. Urgent yan. Sa ibang mga salita, double time. Sabi nga nila, running out of time na naitapik na rin natin nung mga nakaraan. They are running out of time. At kung makikita ninyo sa Revelation 12, no, verses 10 to 12, yun din ang script na naintindihan ni Satan. Ha? Kaya nga sinasabi doon, no, na yung galit niya nandito sa ating sanglibutan, sa aba ng mga nasa lupa at dagat, no? Sapagkat siya'y bumaba na may malaking galit, si Satan. Sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang meron siya. So ngayon, dito naman sa punto ng Laudato Si, very urgent din yung action na dapat gawin because according to them, not according to ROF, we are running out of time. Diba yun yung pinakita ko mga documents sa inyo matagal na. No? Maging sa United Nations, nagsasalita doon yung mga sikat na actor like Leonardo DiCaprio. No more talk. Na? Action agad. Sabi ng isang sumikat din na bata na activist din ng climate crisis mula pa nung nung 2018, si Greta Thunberg. Sinasabi niya, we are running out of time. So, ganun din si Pope Francis. So, kaya kung sinasabing para iisa ang script na nagaganap. So, yun yung napapansin natin sa mga ginagawa nila at sinasabi. So, ganun din dito. Tuloy lang natin ang video. Easy man to follow and a hard man to silence. But in this epic battle against climate crisis, we can't let him fight alone. This summer, to save our world, one man, come on, Francis, will risk it all. Kumaga dito, isinalarawan pa ang Panginoong Jesus. Yung pagsasalarawan lang ha, siya pa yung coach. Siyempre, ang nangunguna nga ay itong si Pope Francis sa paglaban sa climate crisis. Power of me compels me. Francis! Pope Francis in the encyclical. Diba? Yun. Yung na-launch ito noong 2015. Yung encyclical, yun nga yung Laudato Si. No? At ang sabi pa rito, To change everything, we need everyone. see? To change everything, we need everyone. Kaya nga hindi ito usapin o gawain ng pang-Roman Catholic lang. Di ba, Brother Vernon? Nabasa mo yon? Yung gawain na ng Laudato Si dahil maganda at actually hindi daw dapat tayo matakot kasi pangloob lang nila yan. Ito'y pang buong mundong usapin. Kaya nga maliwanag doon sa sinasabi niya at doon man sa mababasa naman yan no? Na lahat tayo kasama dyan. Gustong isama nila. To change everything, we need everyone. Everyone of us who are living in this world. So dapat magkaisa para sa layuning yon. Kaya doon sa iba nating paksa, ito yung sinasabi natin na pagtatayo ng ikalawang tore ni Babel. Di ba yung unang tore ni Babel? Nagkaisa sila na magtayo ng tore. If in case na magkaroon uli ng baha, maliligtas sila. Yun yung punto na nilabanan nila, yung plano ng Diyos. Yun yung their own devising. Sa kabila ng sinabi ng Diyos na malinaw, hindi na magkakaroon ng baha. At sinabi ng Diyos, kalatan ninyo ang buong lupa. Yun ang sinabi doon sa panahong yon. After the flood. No? Pero sabi nila, hindi. Magsama-sama lang tayo dito. Gawa tayo ng tore. Okay? So yun yung pagkakaisa noon ng buong mundo. The known world during that time. At ngayon naman, eto,
na daan sa usapin ng climate crisis ang pagkakaisa ng lahat. To change everything, we need everyone. Sabi niya yon, di ba? Kaya yun kasi yung nakaplano. Di ba? Coming to Earth this June. Ayan. Yan yung sinasabi natin. Kaya tayo nag-o-observe based sa Bible, based sa spirit of prophecy, kung ano na yung nagaganap sa atin pong kapanahunan. Eto, magbasa uli tayo ng mga kaganapan. Eto, pansinin nyo po, di ba? Ulit-ulitin natin para hindi kayo makalimot regarding sa issue na nangyayari. Pope Francis, revolution needed to combat climate change. Talagang matindi, radical revolution ang kailangan para malabanan ang climate crisis. Itong climate change. Sabi nga, anong masama ika dyan? Of course, walang masama sa ibabaw. Pero ito nga, sa sinasabi, gaya doon sa binasa natin kanina sa writings ni Prophet Ellen G. White na Satan is seeking to lead men, those in positions of trust, for the regeneration of the world. And this is their own devising. Hindi sila magtatagumpay kasi gumagawa sila labas sa linya ng Panginoong Hesus. Ito. Noong 2014 kasi, in-invite siya sa joint session ng Congress ng Amerika. At ito nga, 2015 ito, doon niya pre-nomote sa mga powerful na mga mambabatas ng Amerika sa joint session. Imagine nyo, siya lang ang nakagawa niyan. Di ba? Siya lang nakagawa niyan. For the first time na papuntahin siya at mag-promote siya ng climate agenda. Ano na nangyari? Di ba? Yan. Although na-topic na nating matagal yan. Yan yung kanyang mga political influence. At ito nga sinasabi ng Amerika na siya lamang ang may moral na otoridad sa usapin ng climate crisis. Yung kanya ikang Laudatos ay napakamakapangyarihang dokumento. So ito na nga, buong mundo. Ito yung mga tao in a position of trust na sila po yung nagkakaisa para sa regeneration ng ating sanglibutan. Pero sinasabi nga doon, na hindi sila o mabibigo sila. Hindi sila magtatagumpay kasi taliwas yung plano nila sa plano ng Diyos at ni Kristo. Yun ang dapat nating maintindihan, Yung plano na nasa Biblia at yung plano na hiwalay sa Biblia. Napaka-importanting maintindihan natin yung pundasyon na yon. So ngayon, etong ang ginagawa niya ay talagang suportado ng lahat. Imagine niyo, ipakita ko ulit ito. Ayan. Suportado siya ng mga dozens of mayor. Tapos nung tinalakay natin yung separation of church and state, yung mayor sa New York na si Mayor Adams, sabi niya, hindi na dapat paghiwalayin ang church and state. At yun din sinabi ni Pope Francis last year, 2022, doon sa final declaration sa Kazakhstan, na dapat hindi paghiwalayin ang church and state. At yan ngayon tinalakay natin sa ibang hindi nakapanood. Nandyan lang naman ang video, puntahan nyo po yun. Na kapag mangyari na, napagsamaan ng church and state, dyan ngayon mawawasak yung ating kalayaan. The liberty of conscience. Tingnan nyo yan, yung kanyang impluensya sa buong mundo, lalo na sa pinakamakapangyarihang bansa sa buong mundo. Kaya hindi biro-biro itong usapin. At ito ngayon sinasabing nakahook sa regeneration of the world na pangungunahan nila ang mundo para i-regenerate ito. Pero tandaan natin, sa sinabi ng Spirit of Prophecy, they will fail. Sila'y mabibigo. Bagamat, sabi nga diba sa Bible, Proverbs 16:25, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyon ay kapahamakan. Kasi siyempre sa ibabaw, pag tiningnan mo, maganda. Solusyon yan Yan ang ginagawa ng mga tao. Pero ang titingnan nyo lagi, yung prinsipyo. Ano ba yung purpose? Siyempre, alam natin yung purpose. Ano ba yung tinatawag na agenda behind, diyan sa ginagawa nila? Yan ba'y nakabatay doon sa gusto ng Diyos o sa plano ng Diyos? Kasi lagi nating tatandaan ng prinsipyo. Kailan lumalakad tayo sa landas ng Diyos? Kasi nga, sa Biblia, yung simbolo ng dalawang uri ng daan. Daan na makipot, kukonti ang nakakasumpong, pero ang dulo,
buhay na walang hanggan. May daan na malapad, marami ang nakasumpong kasi malapad, pero ang daan, kapahamakan. Kaya nga sabi sa Kawikaan 16:25, ulitin ko, may daan na tila matuwid sa tao. Siyempre, pag tao nagplano, hindi magpaplano yan ang masama. Ang paplanuhin yan, mabuti. Kaya may daan na tila matuwid. Ngunit ang dulo pala, kapahamakan. Bakit? Kasi hindi mo inuna yung gusto ng Diyos. Hindi mo inuna at hinanap yung plano ng Diyos. Sa anumang kahirapan na nagaganap sa buhay ng tao, sa ating kapaligiran, sa ating sanglibutan, sa kabuuan, ano ang plano ng Diyos? Yun dapat ang unang maging tanong natin. Hindi yung nakakita ka lang na nagkakaisang mga world leaders sa magandang plano. Siyempre, may plano bang masama? May plano ba para sirain ang mundo? Siyempre, wala. Ang plano niyan pagagandahin. Pero sabi ko madalas sa ating pagtalakay, it's all about hypocrisy. Kasi saan ba nanggagaling itong mga carbon dioxide na naging kasiraan ng ating atmosphere? Diba sa mga ginagamit ng mga elite sa buong mundo, sa kanilang mga negosyo? Diba? Yun yung punto ho dyan eh. So, tingnan natin, ano ba yung plano ng Diyos? Doon tayo. Para makatiyak kang hindi ka mabibigo, ano yung plano ng Diyos? Hindi yung nakakita ka lang ng mga ganitong plano, sama tayo kasi maganda yan. Bakit walang representation tayo dyan? Di ba? Ganyan ang sinasabi ng iba eh. Sabi pa rito sa Upward Look, tuloy natin yung pahina na binasa natin kanina. Many minds have been taken captive because of years. They have placed their confidence in someone who has prepared a dish of scientific fables to suit their appetite. Ito yung karugtong ng binasa natin kanina. Sa parallelism during the time of Noah, no? At sa panahon na wawasakin ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng apoy. Yung subukang yun magaganap sa mundo ngayon kung sila'y maging tapat sa Diyos o hindi. Kasi ang gagawin ni Satan, pangungunahan niya yung mga tao in positions of trust for the regeneration of the world. Pero, sabi nga rito, maraming mga pag-iisip ay naging captive. Naging bihag. Dahil, anong nangyari? Inilalagay nila yung kanilang tiwala sa sino man na naghanda ng putahe na yung scientific fables. Yung science kuno, fables katha. Scientific fables para masut o umangkop sa kanilang panlasa. Yan ang problema sa mga tao sa mundo kung bakit sinasabi ng Revelation chapter 13, verse 4 and verse 8, that all the earth will worship the beast. Can you imagine? Meron bang tao na matino ang pag-iisip na sasamba sa hayop at sa dragon? Siyempre wala. Kaya dinadaan yan sa deception, sa pandaraya. Deception nga psychological battle. Ang kaaway, hindi yan magpapakita ng masama. Paano sila makapandaya kung sasabihin nila, mayroon kaming masamang plano, ha? Dadayain namin kayo, ha? Yun ang hinahanap kasi ng ibang kapatid Yung ebidensya daw, na sila nga ay may masamang plano. Natatawa talaga ako nun Isipin mo, mayroon ba criminal na umaamin ng kanyang kasalanan? Kaya nga ang ginagamit dito sa Spirit of Prophecy, patungkol kay Satan, siya ang puno ng conspiracy. Maliwanag, mayroong conspiracy. Ganon din sa Galatia 2:4. Pumasok ng lihim na mga hindi tunay na kapatid. Pero siyempre, makikilala natin sa pamamagitan ng bunga, ayon sa sinabi ng Panginoong Hesus sa Mateo 7, mula 15 hanggang 20, sa bunga. Meaning, kung iba yung kanilang sinasabi at ibinubuhay kaysa doon sa doktrinang binigay ng Diyos sa iglesia, kung iba yung kanilang tinuturo, meaning, hindi sa Diyos yan. Yun ganun sa bunga makikilala, no? Ang mga tao mahilig sa scientific fables. At ito nga yung pagkakataon ni Satan na marami siyang bihag, no? Sabi pa rito, Satan has control of all whom God does not especially guard. He will favor and prosper some in order to further his own designs. And he will bring trouble upon others and lead men to believe that it is God who is afflicting them.
Sabi nga dyan, si Satanas ang may control sa lahat, lalo na doon sa mga tao na hindi binabantayan ng Diyos. Bakit? Ginagawa nila yung sarili nilang gusto Hindi yung gusto ng atin pong Panginoon. So, kinokontrol ni Satanas yung mga tao. At kanyang pauunlarin yung iba para maipagpatuloy niya yung kanyang design o plano. Ibig sabihin, may mga umuunlad, lalo na pagdating sa material na bagay. Sabi ng Diyos kay Ellen White. At siya ikay magdadala ng kabagabagan o bagabag sa iba. Tapos, ang gagawin ni Satanas, pangungunahan niya ang mga tao na maniwala sila na Diyos yung nagpapahirap sa kanila. Diba? Ganyan ang psychology ng tao. Na ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Simpleng bagay nga, kahit sa mga insurance. Kunyari, hindi ka naman kumuha ng, yun sa insurance, yung section na may kinalaman sa acts of God. Halimbawa, yung mga property mo, bahay, sasakyan, na disgrasya. Sa pamamagitan ng mga natural disasters or calamities, bawa yung sasakyan mo, nabagsakan ng malaking punong kahoy, nasira, ganun din ang bahay mo, tapos hindi ka naka-insured sa acts of God, yung may clause na acts of God, hindi mababayaran ng insurance yan. Ang punto ko kaya ko sinasabi lang yan, doon sa clause na acts of God, na ang Diyos ang may gawa niyan, kasi kalamidad yan. Yun yung punto rito, na naakay ni Satanas, na ipaniwala niya sa mga tao na yung kahirapan, maging kamatayan ng mga tao ay gawa ng Diyos. Di ba madalas yung marinig, madalas yung mapansin, na pag halimbawa ang isang tao ay namatayan ng kanyang mga mahal sa buhay, ano ang iniisip nila? Kalamayin mo ang loob mo kasi kalooban ng Diyos yan. Yung para bagang kagustuhan ng Diyos na mamatay ang mahal mo sa buhay. Ganyan na ngayon mag-isip, ganyan ang psychology ng mga tao, at ito nga ang sinasabi sa Spirit of Prophecy. Si Satanas pala ang gumagawa ng kabagabagan sa tao, tapos aakayin niya ngayon ang mga tao na maniwala na ang Diyos ang nagpapahirap sa atin. Kita nyo yan? Ayan hindi opinion yan. Literal na nangyayari yan sa Biblia, papakita ko sa inyo maya-maya. Satan is ever ready. Ito, pakita ko pa ito sa inyo. No? Etong sinasabi rito, Satan is ever ready to fill the mind with theories and calculations that will divert men from the present truth and disqualify them for the giving of the third angel's message to the world. Ayan. Handang-handa si Satanas na punuin ang pag-iisip ng mga teorya, yung mga calculation na madadivert o maaalis ang pansin ng tao sa kasalukuyang katotohanan dito sa final warning before Jesus returns. Alin yun? Yung third angel's message, yung babala na nakalagay sa Apokalipsis 14, no? In verse 9, patuloy, patungkol sa babala ng Diyos na huwag ninyong tanggapin ang tanda o marka ng hayop. Ang mga tao ngayon, iba ang takbo ng isipan Itong mga nagaganap na ito, walang kinalaman to. Mamaya, papakita natin, bagamat yung iba nating mga followers, alam na po itong pinag-uusapan dito na ito may kinalaman sa Revelation 14, especially sa third angel's message. Itong nagaganap ngayon na krisis sa klima, may kinalaman dito ang kaaway ng Diyos dahil yun nga ang binasa natin dun sa una pa lang. Nagagawa siya ng kabagabagan sa tao at ipapaisip niya sa mga tao, pangungunahan niya ang mga tao. Kaya ni Satanas sa mga tao na itong mga kahirapang nagaganap, kalooban ng Diyos. Acts of God. Diba? Matagumpay si Satan dun sa puntong yon. Pansinin nyo pa Great Controversy, page 489. Satan works through the elements, also to garner his harvest of unprepared souls.
He has studied the secrets of the laboratories of nature, and he uses all his power to control the elements as far as God allows. Napansin niyo yan? Kayong iba, hindi na tinatanggap na propetisa. I'm talking about those members of the Seventh-day Adventist Church na nagsasabing Adventist sila pero hindi pinapaniwalaan si Ginang White dahil sa mga bagay na ito. Opinion lang daw niya yan. Anong sabi dito ni Ginang White? Si Satanas ay gumagawa sa mga elemento. Anong element yan? Etong kalikasan, nature. Para tipunin niya, no? Yung mga kaluluwang hindi handa. Aanihin ni Satanas yun. Bakit? Sabi rito, pinag-aralan niya yung lihim ng laboratorio ng kalikasan. At ginagamit niya ni Satan ang lahat ng kanyang kapangyarihan para i-control yung mga elementong ito hanggang sa kumbaga hanggat inaalaw ng Diyos o pinapahintulutan ng Diyos. Siyempre, ang Diyos pa rin may control sa lahat. Pero pinapayagan niya etong si Satanas na gumamit ng mga elemento ng kalikasan. Nasundan nyo na't naintindihan. Etong nagaganap ngayon na climate crisis, ang backdrop natin ay great controversy. Malaking tunggalian between God and Satan. So ngayon sa huling araw na ito, gaya ng sinasabi kanina sa upward look, yung regeneration of the world, etong pag-aayos ng mundo, aakayin ni Satan ang mga leader ng mundo para ayusin itong ating sanglibutan. Pero nung sabi, mabibigo sila. Bakit? Hindi sila gumagawa ayon sa panukala ng Panginoong Hesus, ayon sa panukala ng Diyos. Tapos ito pa, ipinapakita nga na itong si Satanas ay gumagawa sa pamamagitan ng mga elemento ng kalikasan dahil natuklasan niya yung lihim, pinag-aralan niya yung lihim ng laboratorio ng kalikasan at ginagamit niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan sa mga elementong ito. Yan nga yung kalikasan. Biblical ba yan? Of course. Eto, sa aklat pa lang ni Job o doon sa panahon ni Job, sinasabi na itong paggamit ni Satan ng laboratorio ng kalikasan. Job chapter 1 verse 16. Samantalang siya ay nagsasalita pa, ay dumating naman ang iba at nagsabi, ang apoy ng Diyos ay nalaglag mula sa langit at sinunog ang mga tupa at ang mga bataan. Ito yung mga saksi na nagsumbong kay Job regarding doon sa apoy. Anong sabi nga nila? Apoy ng Diyos. Ito, sinong gumawa nito? Sinong nagpahintulot na gawin ito kay Job sa kanyang mga properties, sa kanyang mga anak, sa kanya, binigyan siya ng sakit? Sinong nagpahintulot niyan? Yung Diyos. So ito ang isa sa example sa Bible na sinabi din sa Spirit of Prophecy, itong pag-aaral na ginagawa ni Satan sa elemento ng kalikasan. So sa panahon pa lang ni Job, nagamit na ito ni Satan. Itong kalikasan. Apoy ng Diyos. Kanya ba? Diyan nagpababa siya ng apoy. Sa kapahintulutan yun ng Diyos. So ito yung punto na si Satanas ginagamit niya yung laboratory of nature. Ito pa sa verse 19. At narito dumating ang malakas na hangin na mula sa ilang at hinampas ang 4 na sulok ng bahay at lumagpak sa mga binata at sila'y nangamatay. Ito yung mga anak ni Job. Anong dumating sa kanila? Malakas na hangin. Sa ating mga terminology, ito yung mga tinatawag na tornado. No? Ito yung matinding hampas ng hangin na naranasan at ikinamatay nga ng mga anak ni Job. So, itong binabanggit ko na kanina pa, magkakaugnay yung sinasabi sa Bible at sa Spirit of Prophecy. Lalo na sa magaganap sa kapanahunan natin bago dumating ang ating Panginoong Hesus. Naku po, maigsing-maigsi na lang ho yung ating panahon. Bagamat hindi natin alam yung petsa, pero matindi at patindi ng patindi na ito pong plano ng mga tao sa mundo patungkol dito sa nagaganap sa atin. So, hindi lang basta ang issue dito ay climate crisis, sakop na lahat dito kung paano makontrol ang mundo. Kung paanong yung huwad na araw na gustong ipatupad bilang pangilin ay magaganap dahil dito sa issue na ito. Tingnan natin ito So nakita na natin yung sinasabi na ito na kakayanan ni Satan na gamitin ang
mga elemento ng kalikasan. O ito, tingnan pa natin ito, balik tayo sa spirit of prophecy. Sabi ho rito ay ganito. While appearing to the children of men as a great physician who can heal all their maladies, he will bring disease and disaster until populous cities are reduced to ruin and desolation. Even now, he is at work. Si Satanas, nagpapakita siya, nag-aanyo siya sa mga tao, children of men, bilang dakilang manggagamot. Great physician, na siya ay nakapagpapagaling ng lahat ng kanilang mga paghihirap at sakit. Pero siya ang nagdadala ng sakit. Siya rin ang nagdadala ng disaster o kawasakan. Hanggang yung populous cities ay maging giba at desolate. Siya ay gumagawa. Tuloy-tuloy yung paggawa ni Satanas. Nagpapanggap din siyang dakilang manggagamot. Diba? Siya ngayon si Asclepius noon na tinatawag. Yung ahas na nagpapagaling sa tao. Asclepius. May mga practice hanggang ngayon. Kaya itong sa ating 21st century tungkol sa bagay na binabanggit natin na si Asclepius. God of healing. Ang symbol lagi niyan ahas. Symbol yung ahas. Yung si Asclepius. So ganoon din si Satan. No? Nagpapanggap siya na siyang dakilang manggagamot pero ang totoo, siyang nagdadala ng kasiraan ng tao. Mga sakit. Di ba yun ang sinasabi ng Panginoong Hesus doon sa babae na tinalian ni Satanas sa loob ng 18 taon. Pinagaling ni Jesus sa araw ng Sabat. So yun yung point na pinag-uusapan natin, hindi ito kwento-kwento. Nasa Bible, nasa Spirit of Prophecy. Na ang nagdadala ng sakit at paghihirap sa tao, si Satanas. Tapos nagpapanggap siya bilang manggagamot. Nag-o-offer siya ng mga gamot sa mga tao. Na ang kalungkutan ng ganap, kinamatay din ng marami. Ganun yan. Yan yung gawain, ang control ni Satanas sa buong mundo. So siyang nagdadala ng sakit. No? Satan is the destroyer while Jesus and God is a restorer. Di ba? Satan is a destroyer and Jesus is the restorer. Si Satanas ay mangwawasak, si Jesus ang tagapagpanauli, restorer. So may plano ang Diyos, especially sa usapin ng climate crisis. God will restore us in the new heavens and the new earth. Yan yung magandang plano. Pero hindi diyan nakaugnay yung plano ng mga tao sa mundo. Wala doon. Okay? Kaya pinapakita natin sa inyo kung sino ang nasa likod ng mga kaganapang ito. Tingnan pa ninyo ito. Bagamat ito ay madalas na nating ipakita sa mga aksidente at sa mga kalamidad sa dagat, sa lupain, no? Sa mga matitinding tornado, sa mga bagyo, sa mga baha, sa mga lindol, sa bawat dako, in 1,000 forms, iba't ibang kaanyuan. Satan is exercising his power. So itong mga kasiraang nagaganap sa mundo, yung usapin pa lang na yung climate change, nagsimula pa yan nung magkasala si Adan at si Eva. Siyempre, tayo ay may tinatawag na spirit of prophecy. Hindi naman noon natutuyo ang dahon. Hindi naman namamatay ang hayop o tao bago magkasala. Pero doon sa pagsasalarawan nga, simula nung tinanggap nung tao, si Satanas bilang kanyang Panginoon, sa pamamagitan ng pagkakasala, pagsunod kay Satanas, paglabag sa Diyos, doon nangyari na yung mga daon sa punong kahoy natutuyo at nalalagas. Diba? Doon pa lang, nagsimula na ang climate change. At ngayong 21st century, patindi nga ng patindi at nasa dulo na nga tayo eh. So si Satanas pala, ayon dito sa Bible at sa Spirit of Prophecy, sa kapahintulutan ng Diyos, ginagawa niya ito. Pero siyempre, merong hangganan yan. At kinakailangan lang maging matatag tayo sa ating pagkilala sa Panginoon at pagsunod sa Kanya, come what may. Kahit anong mangyari, ang loyalty natin dapat ay sa Diyos. No? At ito nga pinapakita kanina sa the upward look na trial, test in these last days. Sa magaganap na ito, bago wasakin ang apoy ang mundo,
ang mga tao sa mundo magkakaisa dahil dito sa usaping ito, no? Na dito nakapaloob nga yung tinatawag na implementation of the mark of the beast. Tuloy natin. No, si Satanas ang gumagawa ng dilubyo sa mundo. Ngayon, itong dakilang mandaraya na ito, aakitin ng mga tao, aakayin ng mga tao na yung mga naglilingkod sa Diyos ang dahilan ng kasamaang ito. Yung mga naglilingkod sa Diyos na nasa minority. Aakayin ni Satanas ang maraming nasa majority para papaniwalain na ang gumagawa ng kaguluhan sa mundo o ang dahilan ay itong mga naglilingkod sa Diyos. The class that have provoked the displeasure of heaven. Yung grupo ng mga tao na pinanggalingan ng galit ng langit, sa kanila ngayon i-charge yung kabagabagan o kaguluhan doon sa mga masunurin sa kautusan ng Diyos. Kita nyo? Sa atin yan, ibibintang. Tingnan nyo. Ito'y kailan to? 2021. Pero yung principle, katulad ng binasa natin, sa kababasa lang natin. Anong sabi dito ni Pope Francis? Yung kabiguan na labanan ng climate crisis ay magdadala ng hatol ng Diyos. Yan. Kaya nga urgent ang message ng encyclical na Laudato Si regarding sa climate crisis. At yung kabiguan ika na labanan yung climate change will incur God's judgment. Pag hindi natin ginawa ng solusyon agaran, magagalit ngayon ang langit. Pag hindi in-implement yan, sabi nga ho rito, time is running out. This occasion must not be wasted, lest we have to face God's judgment for our failure to be faithful stewards of the world He has entrusted to our care. Kapag hindi ka ho talaga, kumbaga, masikap na Bible students, magpapaniwala ka sa mga ganitong sinasabi. Kasi wala namang magsasabi sa kanila na masama yung ginagawa nila eh. Kasi sa ibabaw, natural maganda, solusyon yan. Pero ang punto, yung solusyon bang yan ayon sa plano ng Diyos? Sinasabi ba nila sa kabuuan na yung plano ng Diyos sundin natin? Hindi eh. Ito'y puro, kumbaga, yung conclusion nila ay nanggaling sa pagpapalagay. Isipin mo, ipinagpalagay mo na of course, in one sense, tama, na pinagkatiwalaan tayo ng Diyos na maging steward dito sa sanglibutan. So, dapat ingatan naman natin talaga yan. In one sense, tama. Pero ang punto rito, kasi meron silang dala-dala na isipan na gagawa sila ng isang batas para labanan ng batas ng Diyos. At doon na tayo papunta. Doon sa batas na yon, no? Kumbaga, parang ipinapakita nila yung sinasabing 98% na truthfulness, pero yung 2% na kasinungalingan regarding doon sa motibo, yung binabanggit nating underlying structure, mahuhubaran ito. Ito in the near future, mahuhubaran yung kaganapan na ginagawa ngayon ng mundo. Kagaya sa binasa natin kanina, sa Spirit of Prophecy. No. Ito yung sinabi noong 2020, September 1, that Pope used pandemic to give the environment a vital rest. Sa kapanahunan pa nga nung pandemic COVID-19, ito na, ginamit yung pandemic na yon para mabigyan ng kapahingahan ang ating kapaligiran. Yan ang nakasulat sa Associated Press. So anong ginawang dahilan? Yung pandemic para magbigay ng kapahingahan sa ating environment. At sa iba't iba pang mga article na sinulat ng mga psychologist, yung ibang mga doktor na sinasabi na kung tayo bilang mga tao, kailangan natin ng resiliency, how much more natin ang ating planeta. So ang sigaw ngayon ng buong mundo para magkaroon ng toughness, tibay ang ating sanglibutan. Kailangan bigyan natin ng kapahingahan. Yun ang sigaw na ngayon ng mga tao. Sabi pa rito sa Associated Press, yung sigaw ng mga leaders at maging ng mga non-government organization. The COVID-19 pandemic has shown how the earth can recover if we allow it to rest and must spur people to adapt. Yan.
So, ipinakita ika ng pandemic COVID-19 kung paano ang ating planeta ay makarecover kung papahintulutan natin itong makapagpahinga. At dapat gawin din yan ng mga tao. Must spur people to adapt. Dito sa puntong ito, siyempre, hindi pa rito nakalatag ng lubusan yung gusto nilang ipunto yung araw ng kapahingahan. Pero sa ibang mga write-up, sa ibang mga sinasabi nila, very obvious na yun nga ay yung araw ng linggo. Yan, pakita natin yan. Etong non-profit organization na Green Sabbath, no? greensabbathproject.net, puntahan nyo na lang yan. Etong Green Sabbath Project na ito, non-religious, non-political, non-profit campaign. Ang layunin nila ay mag-raise ng awareness para ma-encourage ang mga tao na tulungan na mapabagal itong climate change, no? At sinasabi nga rito, by observing at least one carbon footprint free day each week on any day of the week. We call it symbolically a Green Sabbath Day. So, sinasabi nga rito, sa kanilang sinasabi nga na encourage ang mga tao para mapabagal itong nagaganap na climate change. So, kailangan magkaroon tayo ng isang araw, one carbon footprint free day each week. Isang araw na kapahingahan sa loob ng isang linggo. Isang araw. At ang tawag nila symbolically, Green Sabbath Day. Diba? Sabbath sa Bible, kapahingahan nga. Pero yung Sabbath na yan, gawa ng Diyos para kilalanin ng Diyos bilang iyong manlalalang na siyang nagpapabanal sa iyo. Pero ngayon, ginagamit nila ang terminology na Sabbath sa mga secular na araw. Kaya nga sabi ng isang psychologist, no, na tinalakay na rin natin sa inyo, hindi na importante kung yung meaning na nasa Biblia. Ang importante, ang mga tao nagkakaintindihan na kailangan ng isang araw na kapahingahan. Yan ngayon ang direksyon ng mga tao sa mundo dahil sa usapin ng climate crisis. Eto, tingnan ninyo itong si Joseph Abramowitz. Sinulat ito sa Newsweek magazine. Binigyan niya ng, etong si Joseph Abramowitz, ito po yung nominado ng 12 African countries na mabigyan ng Nobel Peace Prize. Dahil matinding scientist din itong si Joseph Abramowitz. Siya nga yung, kumbaga, nagsulong, nanguna doon sa tinatawag na isang punto ng to mitigate climate crisis, yung mga solar. Yung ating yung iba na bumibili ng mga solar panel, siya isang Israelita, Hudyo siya na kumbaga, siya yung nagpa-champion diyan lalo na sa bahagi ng 12 African countries ng usapin ng solar system, no? So ito genius na Hudyo ito at malaking tulong niya pagdating diyan sa issue on how to mitigate climate change. Pero ang punto na gusto kong ipakita sa inyo, itong sinabi niya, lalo na nung bago naganap yung COP27, na sabi niya, ang emission o pagbuga sa ating atmosphere ng carbon dioxide, of course, ay napababa ng 30% tuwing Sabat sa Israel. 30% ang nababawas. Dahil nga, pahinga ang mga Hudyo sa Israel, Sabado. Okay? Pahinga ang pabrika, pahinga ang mga sasakyan, pahinga ang mga tao sa bahay. Kasi nga Sabat. So, sa kanilang ulat, no, 30% ang nababawas sa ating atmosphere. Kaya nga sinasabi niya rito, no, na kapag nagkaroon ng ating sanglibutan ng non-carbon day of rest, parang yung sinabi kanina sa greensabbath.net, kung ang ating sanglibutan, weekly ay magkaroon ng non-carbon day of rest. Sabi niya rito, could reduce, makakabawas sa emission ng sanglibutan by a 1/7. At ito'y pwedeng maobserbahan at sa iba't ibang faith communities on different days. So, pinupropose na talaga dito yung isang araw na kapahingahan na yon pang buong mundo. So, syempre, sa atin, alam natin kung ano yung punto dyan. Ito na nga yung sinasabi sa Revelation chapter 14. At itong issue ng climate crisis, dyan patungo sa implementation ng isang araw na kapahingahan na sinasabi sa Laudato Si, eto, rest opens our eyes to the larger picture and gives us renewed sensitivity to the rights of others. And so the day of rest, centered on the Eucharist, sheds its light
on the whole week and motivates us to greater concern for nature and the poor. Kaya naman sabi ng iba, palakpakan. Lalo na sa mga Seventh-day Adventist na miyembro dito. Believe sila dyan. Pero hindi nila naintindihan na itong kapahingahang ito na sinasabi nga rito ni Pope Francis sa kanyang Laudato Si ay itong may kinalaman nakasentro sa Eucharist. Ano ba yung Eucharist na doktrina ng Roman Catholicism? Ito yung misa na ginagawa sa araw ng linggo. Nakasentro ang kapahingahang ito sa Eucharist. At ito ikay nagbibigay liwanag sa buong sanglinggo para ma-motivate daw tayo sa mas malaking malasakit sa ating kalikasan at sa may hirap. Di ba ito yung dalawang target ng Laudato Si? Kaya nga, Laudato Si, praise be. Praise be to you. Yun yung pagpuri. Siyempre, title, wala namang problema sa title. Di ba? Pero ang dalawang punto dyan, malasakit sa kalikasan or environment at sa mahihirap. Kaya nga magbigay ng rest sa ating environment. Tingnan nyo, ano yon? Ayan na Sunday. Ito ay nakalagay din sa kanilang katekism. Itong kino-quote ni Pope Francis sa katekismo ito. Sunday is the day of the resurrection, the first day of the new creation, whose first fruits are the Lord's risen humanity. The pledge of the final transfiguration of all created reality, it also proclaims man's eternal rest in God. So ano na yung Sunday para sa kanila? Ito'y nagpapakilala ng kapahingahan ng tao sa Diyos. Linggo. Yan yung sa katekismo at yan yung nasa Laudato Si. Dahil sa araw ng linggo ika, yan yung resurrection, yung pagkabuhay ng Panginoon, yan yung unang sinasabi nila. Yan yung first day of the new creation. Kasi new creation na ika, ngayon yung Sunday. Yan ay yung punto niya na sinasabi at ang pagbibigay niya ng kanilang usaping pang-teolohiya dyan ay ito nga ay kumakatawan sa pangunahing bunga ng mga sangkatauhang nabuhay sa Panginoon. So ito yung pinupunto dito sa Laudato Si na magbibigay ng kapahingahan. At binanggit niya pa yung nasa Exodus 23 verse 12 na ang punto rito, sabi diyan, the law of weekly rest forbade work on the seventh day. Yung batas patungkol sa kapahingahan sa isang linggo ay, alin daw? Hindi ka dapat magtrabaho. So ito yung mga nakahaing punto sa Laudato Si regarding sa inihahaing one day carbon free day each week. So ginagamit niya ng issue ng climate crisis para magkaroon ng toughness o resiliency ang ating planeta. Bigyan natin ng isang araw na kapahingahan. At kaya nga ginamit niya yung Exodus 23 verse 12 patungkol doon sa sinasabi niyang Sunday bilang eternal rest sa Diyos. Ano ba yung nasa Biblia? Sabado, seventh day. Ginamit niya pa yung Exodus 23:12, is Saturday ang Sabado dyan, di naman linggo. So ang punto nga niya rito, yung sinabi, ito balikan natin yung punto niya rito, na itong Sunday is the day of the resurrection, the first day of the new creation. So, dyan ngayon, kumbaga, nakasalang na pag-araw ng linggo, kaya kinote niya itong Exodus 23:12, sa araw ng linggo, hindi ka dapat magtrabaho, ipapangilin mo yan. Kaya ito yung punto na ito yung false o counterfeit Sabat ng Biblia, huwad na Sabat. Yan yung Sunday. And that is the mark of the beast. Yan yung tanda ng kapangyarihan sa relihiyon na pinangungunahan ng sistema ng papacy. Kaya nga sinasabi doon, kung naalala nyo sa unang bungad nating pinakitang mga slides, ito yung subukang magaganap bago dumating ang Panginoon. Yung nasa Revelation 14, from verse 9 to 11, the implementation of the mark of the beast.
Kaya nga itong nagaganap na climate crisis, sa sentido ng Bible, sa sentido ng Spirit of Prophecy, ay matinding pangyayari para maipasa yung kapahingahan ng araw, ng linggo. Pero ang idea ay para mabigyan ng resiliency or toughness ang ating planeta. Kasi pinapangalagaan natin ito. So kapag araw ng linggo, pahinga ang lahat. Kaya nga maging yung mga workers, especially ngayon sa Europe, yung ESA, European Sunday Alliance, talagang paglinggo, sinimulan na nila na tumigil sa pagtatrabaho. Yan ang na-report na pinakita natin sa inyo yung mga documents. Hindi nga yan kwento-kwento. Ganyan ho yun. So maging yung mga alliance sa mga transport, nagkaroon na rin sila ng pag-uusap patungkol sa pagsang-ayon. At yan ay nakalagay sa agenda ng Conference of the Party. Kaya hindi kwento-kwento itong mga pinagsasabi natin. Nandoon na maging yung mga transport ay magkakaroon sila ng isipan na talagang itigil yung transport sa himpapawid, sa dagat, sa lupa. Nagkaroon sila ng, idea na sumang-ayon ito sa plano na ito na pinangungunahan ng Pope of Rome. So kaya nga, lahat halos ng tao sa buong mundo, especially mga world leaders, yan ang direksyon. Yan ang tungo. At itong nagaganap na climate crisis, ito po yung usapin na para magkaroon ng tinatawag na lundo ang lahat ng mga plano sa iba't ibang anggulo. Katulad halimbawa, itong 2030 Sustainable Development Goal ng United Nations. Yun ang direksyon. Yun ang agenda. At meron sila mga tinatawag na target date. For example, itong yung binabanggit doon sa New York nung nilaunch ito nung September 2020, yung giant 80-foot clock, yung digital clock na may target sila para babigyan na ng lubusang solusyon itong nagaganap na krisis sa klima. Popular issue itong climate crisis. Tandaan nyo yan, popular issue ito sa huling mga araw na ito. So, may target sila from 2020, 7 years. Puntahan nyo ngayon ang climateclock.net. Kung tama yung pagkaalala ko. Basta yun. Climate.world. Parang yun yata, climate.world. Puntahan nyo yung website na yun at makikita nyo yung sinasabi ko. No? So, from 2020, nilaunch yan sa Manhattan, New York. Nandoon yung giant 80-foot clock, digital yun. From 2020, therefore magtatapos yan ng 2027. At pinapaliwanag mismo nila doon na dapat nandoon na yung mga solusyon regarding sa climate crisis. Iisa ang direksyon yan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi sabog-sabog. Pagdating sa economics, ganun din. Iisa ang direksyon nila. Pagdating sa pag-handle ng tinatawag na monetary, isa ang direksyon nila. Yung sinasabi ng cashless society, isa ang direksyon nila. May target to sila. Sinimulan nga yan from 2013, kung tama ang pagkaalala ko. At ipapanood ko sa inyo ang video na yon. Malabang bukas, meron tayong ROF Live. Ipapanood ko sa inyo, loobin ng Panginoon, yung ginagawang plano na sangayon sa speaker doon ay tinatanggap na yan ng buong mundo. Ng mga bansa, mga bansa sa buong mundo. So, kaya nga maging dito sa ating, although third world country tayo, meron na rin mga ganon. Diba? So, yung direksyon ng monetary at ang sinasabi nga nila doon para ma-monitor lahat. So, yung monitoring system nandito na talaga lahat. Lahat yan. Maging yung ating mga gadgets na ginagamit. Lahat isang direksyon yan kasi doon sa pagbinasa nyo yung 17 goals, 17 ng Sustainable Development Goals ng United Nations, yun ang direksyon ng lahat. Hindi ito hiwalay itong Laudato Si. Hindi hiwalay itong usapin ng climate crisis. Iisa yan ang tagpo. Mayroon silang target. Sangayon din sa sinabi mismo nila. Yung Sustainable Development Goals ng United Nations 2030. Okay? 2030, dapat yung goals nila na-achieve na nila. So, mayroon pa tayong 7 years, di ba? Na-achieve na nila dapat yon. Okay? So, ganun din, doon sa climate clock na yon, 2027. Meron silang mga gustong gawin. So, ang sinasabi natin dito, mga kapatid,
Nung sinasabi ng Bible at Spirit of Prophecy, yung warning regarding sa mark of the beast, sinasabi ng Spirit of Prophecy that Satan will seek the leaders of this world para magkaroon ng regeneration of this world. And then sinabi ng Spirit of Prophecy, yan yung test na mangyayari sa mundo before the destruction of the world by fire. So nandito na ho tayo mga kapatid sa lundo, sa dulo ho ng kapanahunan. Although hindi ho tayo, syempre, hindi tama ang time setting. Wala tayong binibigay na petsa kung kailan. Sila po ang nagbibigay ng petsa, hindi tayo. Pero ang petsa nila ay para sa kanilang solusyon. Solusyon pambuong mundo. The second Tower of Babel. Matibay ho yung ginagawa nila ngayon. Try nyo ho magbasa ng magbasa. Try nyo mag-research na mag-research para masusundan nyo yung sinasabi natin. Anyway, ako, sinishare ko lang naman po sa inyo at nasa inyo naman kung i-double check nyo yan. Yung iba kasi naman, yung iba lang, tamad mag-double check. At ang ginagawa lang nila, hindi maganda yung ginagawa ng Papa sa Roma. Mga Adventist yan, ha? Diba? Maganda yung ginagawang reforma ng Papa sa Roma. Can you imagine? Yung sinasabi ng Bible hanggang sa huli, kalaban siya. Revelation 17, Revelation 13. At ang ginagawa nga niya, ang pinag-uusapan natin dito, sistema ha, hindi isang particular na tao. Sistema. No? Sistema. Okay? So, yun nga, medyo nakakalungkot lang sa iba kasi delikado yung ginagawa ng ibang mga kapatid. Delikado talaga sila dyan. Kaya yun yung pandaraya. Sabi nga ni Ginang White, di ko lang mailagay dito. Nakalimutan ko lang ilagay sa aking PowerPoint, no? Nakalimutan ko lang ilagay. Sinabi ni Ginang White na hindi talaga nakapagtataka na yung iba sa mga kapatid, tatayuan nila ang watawat ni Satanas. Yes. Papakita ko sa inyo yan. Yung iba sa mga kapatid, tatayo sila sa watawat ni Satanas sa halip na sa watawat ni Jesus or ni Emmanuel. Yun ang malungkot. Sana, yung ibang mga kapatid na medyo hindi pa naaabot yung ganung prinsipyo, sana habang may panahon pa tayo, abutin yun na kasi nagtatapos na yung ating kapanahunan. Wala lang tayong petsa, pero sabi nga doon sa Spirit of Prophecy, maging sa Bible, it will be rapid ones. Tapos sabi sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 3, kapag sinabi ng mga tao dito sa mundo, kapayapaan at katiwasayan, kung magkagayoy, darating sa kanila ang biglang pagkawasak. And din sa Spirit of Prophecy, they will come as overwhelming surprise with blinding force. It will be rapid ones. Can you imagine? Yung Spirit of Prophecy at Bible, isang tunog. Kaya dapat po tayong maging handa at dapat tayong mapag-aral dito sa issue ng third angel's message. Yun ang pinaka-root natin. Yung warning na yun ng Diyos, hindi naman magpapabaya ang Diyos sa atin na hindi natin malaman yan. Tapos nakikita ninyo sa nangyayari sa current event, yung sinasabi ng Bible at SOP. And then nakikita ninyo mula sa mga bibig nila at naririnig ninyo sa mga sinasabi nila na meron silang mga target. Dumating lang sa isipan ko, no? Dumating sa isipan ko. Medyo may narinig akong nangaral. Pero dumating lang din sa isipan ko. Na yung sinasabi kasi na ang ating sanglibutan ay na nasa 6,000 years na. No? Tapos ang ating Panginoong Hesus na bautismohan noong 27 AD. Tapos ang agwat natin sa panahon na nandito ang ating Panginoong Hesus sa lupa, ang agwat ay nasa 2,000 years. So imagine ninyo, 2,000 years yun. Tapos nabinyagan si Kristo, 27 AD. Tapos ang target nung pagbibigay na ng solusyon para sa nangyayaring climate crisis, ayon sa relo nila, from 2020, 7 years, so 2027. Diba? Tapos yung direksyon ng United Nations Sustainable Development Goals ay 2030. Diba? So, tayo ngayon ay 2023. So, doon sa target nila na gusto nilang ma-achieve at ma-achieve nila yon. Kasi plano yan ng buong mundo, mga leader ng mundo lahat. Imagine niyo 2023. Tapos may 2027 silang sinasabi. And then, Sustainable Developments, nakalatag na yung goals by 2030. Basahin nyo yung mga goals doon sa United Nations Sustainable Development. No? Nakalatag na by 2030. So 2023 tayo ngayon. Ang sinasabi ko lang dito, maging mapaghanda tayo.
Kasi gaya ng sinasabi ng Bible, kapag sinabi ng mga tao kapayapaan, ngayon yan ang boses, sigaw ng mga tao. Basahin nyo sa Sustainable Development ng United Nations. Marami kang mababasa doon. Peace. Tapos sa ginawa sa pangunguna ng Pope of Rome, nabasa nyo yung peace and fraternity. Ito ay yung kanilang sigaw, peace. Pero sa Biblia kasi gaya ng sabi natin, walang masama sa kapayapaan. Pero sa Biblia may sinasabing dalawang uri ng kapayapaan. John chapter 14. Kapayapaang bigay ni Kristo at kapayapaang bigay ng sanglibutan. Kaya yun lagi ang punto natin kapag tumatalakay tayo. Ano ba yung plano ng Diyos? Ano ba yung gusto ng Diyos na maintindihan natin? Doon tayo. Huwag tayo magtayo ng watawat doon sa lugar na pinangungunahan ni Satanas. Dahil ang masamang puno, kailanman hindi yan magbubunga ng mabuti and vice versa. Ganun yan mga kapatid. So tandaan lagi natin yung ating mga tinatalakay dito. Kaya minsan yung iba, inuulit-ulit ko. No? Tapos ito, ipaalala ko uli ito. Bakit ganito na lagi ang usapin ngayon sa mga balita? Pansinin nyo yan ha. Could Sabbath closure laws may kakambak? Ano yung Sabbath dyan? Linggo. Sabbath closure laws, may history yan. Pinag-uusapan na. Ano pa? Ito pa, tingnan nyo ha. Amazon Prime, Sunday Work Dilemma, February 4, 2022 yan. Nasa 21st century yan. Yan ang pinag-uusapan ngayon. Ano pa? Some pandemic resolves want to make Sunday a day of rest again. Ano pa? Build blue laws back, February 17, 2022. Marami yan. Ayan pala yung sinasabi ko kanina. Na giant clock dyan sa Manhattan, New York. Yan yung naka-horizontal dyan sa building na yan. Digital clock yan. Nag-launch 2020 and 2027 kasi 7 years yan. So, yung usapin ng Sunday, pinag-uusapan na ngayon sa media. Kasi ito yung mga punto na dapat nating maintindihan. Ito na yung paghahanda sa isipan ng mga tao na maganda yung one-day carbon footprint free day each week kasi mababawasan ang buga ng carbon dioxide sa ating atmosphere kasi ang target nga nila 1.5 degrees Celsius. So urgent ang ginagawa nilang ito pero ang punto ito nga isang araw na kapahingahan. So gaya ng binabanggit din sa Spirit of Prophecy, yung political corruption is destroying love of justice. Yung corruption sa politika, nagwawasak yan ng pagmamahal sa hustisya at sa katotohanan. Maging sa malayang bansang Amerika, yung mga puno at mambabatas, para makuha lang ang pabor ng publiko, ay susunod sila sa popular demand para sa isang batas patungkol sa Sunday observance. Kita nyo, 19th century, sinabi na ito. Ngayon, 21st century. Around 200 years nang lumipas. Sinabi na ng Diyos kay Ellen White nung panahong yun. Ngayon, nagaganap ito, itong popular demand patungo sa Sunday observance. And this is the mark of the beast. So, itong issue ng climate crisis, ito yung punto na pinag-uusapan natin dito na kapamaraanan ng kaaway para akayin ng mga tao at papaniwalain sila na dapat ating i-regenerate ang mundo at bigyan natin ito ng kapahingahan. Yun yung punto rito. Kaya hindi hiwalay itong climate crisis issue sa usapin ng Revelation chapter 14, especially sa third angel's message. Yan yung dapat nating maintindihan. So, it will be declared that men are offending God by the violation of the Sunday Sabbath, that this sin has brought calamities which will not cease until Sunday observance shall be strictly enforced. Yan. Sasabihin din na yung mga tao ay kumbaga ino-offend nila yung Diyos. Ano ba yung terminology ng offend? Parang mas maganda pa sa English ino-offend nila ang Diyos dahil sa paglabag nila dito sa isa sa batas na Sunday Sabbath. Kaya nga yung mga dilubyong magaganap, kaya nga itong kasalanang ito ng paglabag sa Sunday Sabbath, nagdala ng mga kalamidad na hindi titigil hanggat hindi ma-i-enforce ng mahigpit ang pangingili ng linggo. Diba eksakto? Di ba ito din yung sinabi ni Pope Francis sa binasa natin kanina? Na yung kabiguan na masolusyonan ng climate
crisis, at yun na nga yung pag-ain ng batas. Kaya nga prinomote yan sa Amerika, sa joint session ng Congress. At ngayon ang sigaw, after 8 years na, since 2015 pa yon, after 8 years, ang sigaw ng mga nagkakaisang relihiyon, ipasa na yung Build Back Better Schools. Na yun nga, ang nakakulapol doon, isang araw. No? Kinukulapulan. Sabihin yung nasa loob nun, isang araw na kapahingahan ng sanglibutan. Yun ngayon Sunday. Sinabi na noon ng Diyos kay Ellen White. Tandaan nyo, sa mga kaibigan nating marahil ay nanonood, ito hindi po pagtuya, hindi ito kumbaga pagtuligsa sa mga personalidad ng tao. Ito po ay pagbibigay ng malayang pag-aaral habang meron pang panahon ng bawat isa. Nahanapin po ninyo ang kalooban ng Diyos, hindi ang kalooban ng mga tao sa mundo, yung kalooban ng Diyos. At subukan ninyo na itayo ang inyong watawat, ang inyong flag sa teritoryo ng Panginoong Hesus, hindi sa teritoryo ng kaaway, na merong ibang plano para sa mundo. Maganda ang plano ng Diyos sa ating sanglibutan. Alam nyo, pag naipasa na yung Sunday Law, diyan na ngayon magsisimula ang matitinding kalamidad, sangayon sa binasa natin dito. At itong mga kalamidad na ito, isisisi doon sa mga taong masunurin sa sabat ng Panginoon. Yan po yung magiging issue sa ating kapanahunan. Kaya hindi iwalay itong climate crisis sa usapin na nagaganap sa banal na kasulatan. Hindi po yan magkahiwalay. Ayan. At tatawagin pa yung mga masunurin sa sabat ng Panginoon, doon sa Sabado ng Panginoon na manggugulo. Yung mga nagwawasak sa kabanalan ng linggo, ang tawag, manggugulo. Di ba ganito din ang tinawag ni Haring Ahab kay Propetang Elias? Ikaw ang manggugulo. Samantalang ang totoo, ang hari at ang buong bansang Israel ang manggugulo dahil sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. So ganun din sa ating huling panahon, by principle. Ang sambahin mo lang ay ang Diyos, lalo na ang Diyos na gumawa ng Sabat, the 7th day Sabbath, that is Saturday. Hindi mo susundin yung Sabat na huwad, peke, na gagawin ng mga tao dahil dun sa issue ng climate crisis. Yan mahusay si Satanas pagdating sa mga tinatawag na tactics. Pero syempre, dapat maging matalino ang bayan ng Diyos. Ang mga miyembro dapat maging matalino. 'Di ba? Kaya ang nakakalungkot ngayon, kahit sa usaping pang-secular, mas matalino pa yung mga kriminal kaysa mga mambabatas natin. Yun ang malungkot na sitwasyon. Dapat baliktad Dapat mas matalino, ang bayan kaysa sa mga mayroong masamang plano. Pero sa halip na maging matalino ang bayan, anong ginagawa nila? Nang iba, kibit-balikat at pagbibintangan pa na mga offshoots o reform ang nangangaral ng ganito. Di ba? At gusto nilang samahan ang reforma na ginagawa ng taga-sanglibutan sa ating planetang pawasak na ng pawasak. May magandang reforma ang Diyos. Yun ang tanggapin natin. Bagong langit, bagong lupa. Itong crisis na nararanasan sa kasalukuyan, ito ay dadaanan talaga natin dahil yun ay nasa Bible. Nasa Biblia kasi itong mga nangyayaring ito. Ito ay naka-prophecy at dadaan talaga tayo sa mga matitinding pagsubok, lalo na sa implementation ng Sunday Law. Ito nga po yung mark of the beast. Ito yung tatak o tanda ng hayop na atin hong pinag-uusapan o tinatalakay. Okay? So, yan po yung issue natin dito na tinalakay. Kasi nga, itatago ng kaaway yung totoong issue. Kaya doon sa mga ibang kapatid na nag-iisip saan ang ebidensya, yan ang problema kapag talagang hindi natin pinapagana yung ating isipan ayon doon sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Tingnan nyo mayroon pa, ito ang huli kong babasahin bago tayo magtapos. Itong sinabi ni Ginang White. Pansinin nyo po ito. The leaders are concealing the true issue. And many who unite in the movement do not themselves see whether the undercurrent is tending. Its professions are mild and apparently Christian, but
when it shall speak, it will reveal the spirit of the dragon. Ang context nito ay may kinalaman sa usapin ng Sunday enforcement. Itong mark of the beast. Ito yung karugtong na sinasabi ni Ginang White na yung mga leader ay itinatago nila ang totoong usapin. Yan. So anong pinapalutang? Siyempre, krisis sa klima. Bigyan natin ng solusyon. So tinatago ang tunay na usapin. At maraming nakikipagkaisa sa movement na ito, kasama na yung ibang Adventist. Nakikiisa sila sa movement na ito at hindi mismo nila nakikita yung undercurrent. Diba? Kumbaga parang nandun ka sa ilog, no? Yung ilalim, yung undercurrent, hindi mo kayang kontrolin yan kung saan papunta. No? Yung sinasabi dito, kumbaga sa nangyayaring sa Sunday enforcement, mild at parang Christian. Yan. Parang Christian kasi magkakaisa tayong lahat. Mahalin natin ang ating planeta dahil pinagkatiwala ito sa atin ng Diyos, di ba? Apparently, Christian. Pero, but when it shall speak, kapag ito'y nagsalita na, mahayag ang espiritu ng dragon. Tanong, ano ba yung espiritu ng dragon? Ang espiritu ng dragon, diktadorya. Dictator, despotism. Yan ang spirit na inihihinga ng papacy. Spirit of dragon, which is dictatorship. Wala ka ng kalayaan dyan, walang liberty of conscience. Kaya nga pinag-usapan natin ng dalawang magkasunod na issue sa ating programa, yung panganib kapag nagsama ang church and state. Kasi yung liberty of conscience mo, yuyurakan yan. So kapag nagsabi sila parang ano lang Christian, pero mahayag dyan ang espiritu ng dragon. Bakit? Sa panahon na ipapasa ang Sunday enforcement sa usapin na para makapagpahinga ang ating planeta, kapag ayaw mong sumunod sa batas na yon para ipangilin ng maayos ang linggo, parurusahan ka ng batas. Kaya nga sinasabi sa Apokalipsis 13:12, na uutusan ng ikalawang hayop, which is the United States of America, ang mga tao sa mundo para sambahin ang unang hayop. Paano sasambahin ang unang hayop? Sa pagsunod doon sa batas na prinopose ng unang hayop, which is Sunday enforcement. Kaya nga yan ang panganib kapag nahiwalay na, no? O pinagsama na ang church and state. Sa ngayon kasi may protection pa tayo. Pero anyway, sa prophecy naman, that's why sinasabi na ito'y malaking pagsubok na magaganap bago dumating ang Panginoong Hesus. Ito ang hindi nakikita ng higit na nakararami. Yun yung problem kasi. Dahil talagang natutupad ang sinasabi ng Revelation 12:9, nadadayain ni Satanas ang buong mundo. At sa Revelation 13 verse 4 and 8, they will worship the beast and the dragon. All the earth. Lahat. Sino lang ang hindi sasamba sa dragon? Yung nasa minority na gustong sumunod lamang sa ating Panginoong Diyos. So mahahayag ang espiritu ng dragon. Kaya nga sinasabi, maaanmas. Kasi magkakaroon na ng pilitan. Magkakaroon ng puwersahang sundin mo ang pangingilin ng araw ng linggo. So doon mawawala ang iyong kalayaan. At sinasabi na ngayon pa lang na yung mga global elite, yan na yung ginagawa nila. Ayon yan sa isang representative ng European Parliament na si Christine Anderson. Yung ginagawa ngayon ng global elite. So isa ang direksyon nito, gaya ng binanggit natin kanina. Hindi po hiwa-hiwalay ang takbo ng mundo. Isa ang direksyon na sinusundan ng lahat. At ang Pilipinas, susunod lang yan, third world country lang tayo. Yung malalaking bansa, nandun sila patungo. Hindi tayo maiiwan. Yun din ang takbo ng lahat. So ito nasaan? Ang tanong nga, sa ngayon doon, sa binasa natin, sa Upward Look, page 88, nasaan ang ating loyalty? Nung sa panahon ni Noe, tuloy-tuloy pa rin yung kanilang ginagawang kasamaan ng mga tao sa kabila na nandoon na yung mga tanda na sinabi ng Diyos. Ngayong huling araw, nandito na yung mga tanda, nakikita na, pero mas pinili ng marami magbulag-bulagan. Mas pinili ng marami
na magtayo ng kanilang watawat doon sa teritoryo ni Satanas. Yan po ang ating paksa ngayong araw at oras na ito. Okay, so tapusin natin ang programa sa pamamagitan po ng isang panalangin. Banal at dakila naming Diyos, maraming salamat po sa inyo pong paggabay sa programa. Salamat sa banal na Espiritu. At nawa, itong mensaheng ito ay mapakarating sa marami naming mga kapatid at mga kaibigan para sila din naman ay magkaroon ng pagkakataong makapaghanda sa magiging kaganapan sa mundo at makikita ang katapatan kung kanino nila ipagkakaloob. Tulungan ang katapatan ay may ipagkaloob lamang sa inyo, Ama. Ito po ang aming samot hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen!